4 na araw ang nakararaan, hinagupit ng Bagyong Tino ang Visayas. Matindi ang naging epekto nito sa probinsya ng Cebu. We lost everything, anak. That's so we can have everything again. Dahil sa taas ng tubig, nagmistulang dagat ang mga kalsada. Taas na yung tubig, murag. Kaya pahirapan ang pagsagip sa mga residenteng natrap sa bubong ng mga bahay. Stop. Ang mga sasakyan sa kalsada nagpalutang-lutang na rin sa tubig. Maging ang kanilang kabuhayan lubos na napinsala. Pero ang mas malungkot, mahigit 100 na ang naitalang namatay dahil sa bagyo. Sino ang dapat managot sa trahedyang ito? Madaling araw ng November 4, makikita ang malakas na ragasan ng tubig sa kalsada sa Guadalupe, Cebu City. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla na lang tumaas ang tubig at halos lumagpas na sa unang palapag ng mga bahay. Ang ilang mga sasakyan nagpalutang-lutang na sa tubig. Sinibutan na mamis tubig, ani, ang among mga baboy. Ang residenteng si Benida, nakuhanan pa ng video ang mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. At nang mas tumaas pa ang tubig, hindi na napigilang maging emosyonal nang abutin na ng tubig ang kulungan ng kanyang mga alagang baboy. Habang ang isang ginang na ito, pilit pang isinasalba ng mga kapitbahay sa bubungan. Sa impormasyong nakuha ng reporter's notebook, nalunod daw sa loob ng kanilang bahay ang ginang nang hindi agad nakalabas ang kanilang pamilya dahil sa taas ng tubig. Paghupa ng tubig, tumambad ang malaking pinsala sa Cebu. Nagpatong-patong ang mga sasakyan sa kalsada. Nawasak din ang maraming bahay at gusali. Parang isang masamang panaginip. Sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 2 milyon na individual naman ang naapektuhan ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At ang pinakamalungkot, umabot na sa halos 200 ang bilang ng namatay dahil sa Bagyong Tino. Mahigit 100 din ang patuloy na pinaghahanap. Ano nga ba ang dahilan ng paglubog ng Cebu? Ayon sa geologist na si Professor Mahar Lagmay ng Project NOAA, ang mga pinakaapektadong komunidad sa Cebu ay matatagpuan sa mga flood-prone area o floodplain kung pagbabasihan ang ginawa nilang hazard map. Please! Tama! Nakalatag naman yan, yung mga lugar na yan, na itong mga floodplains ay kapag umapaw yung tubig sa ilog, kahit pa may flood control, na overwhelm, umaapaw dun sa floodplains, lalo na kapag rumaragasa yung tubig, nasa panganib yung mga nandun sa mga settlements na nasa tabi ng floodplain. Dapat rin daw ay nakabatay sa tinatawag na mountains to sea approach ang pagtatayo ng mga dike o flood control project sa lugar. Ang tubig ay dadalo yan kung saan niya gusto. No? It will follow the path of least resistance. At yun, sa tagal ng panahon, inuka na ng tubig yun. Kapag ka nag-aral at nagplano ng yung fundamental ng flood control interventions, yung fundamental unit ay kailangan from the mountain to the sea. Mula 2022 hanggang 2025, nagtayo ng 414 na flood control project sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Iimbestigahan din daw ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa buong lalawigan. Ayan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr.
dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Pero ang isa pang itinuturong dahilan ng paglubog ng Cebu, ang mga kalbong bundok. Sa aerial footage na ito halimbawa, makikitang nakalbo na ang gubat sa bahaging ito ng probinsya. May mga minahan sa tuktok ng bundok at may mga magagarang subdivision din na itinayo sa bundok. Kapag walang cover, mas bibilis at saka magla-landslide. Kapag sementado na yan, kinonvert mo na yan sa subdivision, puro na yung surface runoff. Pagdating ng tubig, direct hahanap na agad yan ng malalabas ang ilog. While flood control projects and flood control infrastructures are important, kailangan mo ring tingnan yung land development, yung urbanization, lalo na sa Cebu. Nitong Huwebes, idineklara na ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity. Ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. Naghahanda na rin daw ang pamahalaan sa paparating na bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Luzon. Nakapanlulumo ang sinapit ng maraming residente ng Cebu. Sa isang iglap, maraming bahay, kabuhayan at buhay ang nawala. Ang mas nakababahala, may mga infrastruktura at proyektong dapat sana ay poprotekta sa kanila pero malinaw na hindi naging epektibo. Mga pasilidad na itinayo para tugunan ang mga kakulangan sa serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero inabandona, nakatenga o hindi na pakikinabangan kahit tapos na, at delayed o hindi natapos sa itinakdang petsa. Ito yung project billboard. Sabi nga, this is where your taxes go. Kaya nakalista rito lahat ng mga detalye ng proyekto. At nakalista rito na ang project cost ay halos 12 million pesos. At ang nagpapagawa o implementing agency ay ang DPWH Region 4A. Nagsimula ang proyekto, sabi niya, noong October 11, 2024 at dapat tapos na noong April 8, 2025 o higit sa kalahating taon na itong delayed. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong magsisilbisa ng primary health care o unang takbuhan ng mga residenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal? Ang Super Health Center ay pinalaking Rural Health Unit o RHU. Sa RHU, makakapagkonsulta ka sa doktor kung may doktor. Mabibigyan ka ng gamot kung may gamot. Sa Super Health Center, maliban sa pagkonsulta sa doktor, dapat may diagnostics, may laboratorio at emergency services. Pero nadiskubre ng DOH na halos 300 sa mga Super Health Center ay maituturing na non-functional. Pupuntahan natin ang ilan sa mga ito ngayon. Sa bayan ng Naik, Cavite, matatagpuan ang isa sa mga super health center na ipinatayo ng pamahalaan. Dahil kulang ang Rural Health Unit o RHU sa lugar na unang matatakbuhan ng mga residente, malaking tulong sana para sa kanilang ganitong pasilidad. Sa ngayon, nasa 260,000 ang populasyon ng Naik, Cavite. Sa bilang na yan, dadalawa lang ang Rural Health Unit sa bayan na pwedeng takbuhan ng mga residente para sa libreng serbisyong medikal. Sa pamantayan ng DOH, ang isang RHU dapat ang sineserbisyohan lang ay 20,000 katao. Pero dito sa Naik, dahil dadalawa lang ang kanilang RHU, ang ibig sabihin lang yan, kada RHU ang sineserbisyohan ay nasa 100,000 residente. Kaya isang lokal na pamahalaan ng Naik sa nag-request sa DOH na patayuan sila ng Super Health Center. Napatayuan naman. Ang problema hanggang sa ngayon, hindi pa ito tapos.
Ito yung project billboard. Sabi nga, this is where your taxes go. Kaya nakalista rito lahat ng mga detalye ng proyekto. At nakalista rito na ang project cost ay halos 12 million pesos. At ang nagpapagawa o implementing agency ay ang DPWH Region 4A. Nagsimula ang proyekto, sabi niya, noong October 11, 2024 at dapat tapos na noong April 8, 2025 o higit sa kalahating taon na itong delayed. Ang pagkakapaliwanag daw sa LGU ng DPWH Region 4A ay dahil may mga kailangan pa raw baguhin sa floor plan at may problema sa pagpapakabit ng kuryente. Isa sana sa makikinabang sa Super Health Center ang 10 taong gulang na si Angel Mejos. Kwento ng kanyang ina na si Rosana, nito lang taon nang madiagnose ang anak na may stage 2, bone cancer. Sobrang sakit po sa amin. Na ano na nga po kami, umiyak na nga po kami ng asawa ko noon po eh. Kasi ganun nga po yung nangyari sa kanya. Hindi po namin nakalain na ganun po yung mangyayari. Kabata-bata niya, patas ganyan po. Dahil maselan ang kondisyon ni Angel, pinili ni Rosana na ipagamot si Angel sa isang private hospital sa Cavite. Pero nang hindi na makayanan ang gasto sa pagpapagamot, lumipat na sila sa pampublikong ospital sa Quezon City. Kailangan na rin daw kasing sumailalim agad ni Angel sa chemotherapy. Doon na po sa orthopedic po. Doon po lahat ng ginawa po sa akin sa biopsy, na-confine din po siya kasi nga yung sa nagdudugo kasi yung inano nila yung binayopsy pagka tinatanggalan ko po kasi ng gasa tuloy-tuloy yung ano niya kaya lagi siyang na-admit. Bali ano po 4 na admit po kami doon. Bukod sa regular na chemotherapy session ni Angel, kailangan din ng regular na laboratory examination para ma-monitor ang kondisyon ni Angel. Ang problema, luluwas na naman sila ng Maynila para maka-avail ng libreng laboratory examination. Yan, mga CT scan po, MRI, ganun. Yung iba naman, kunwari, pagka may yung sa CBC, kayong creatinine, doon po kami sa Las Piñas po. Hindi po dito. Isa pa sa pangamba ni Rosana ang sugat sa braso ni Angel. Ito po yung pagtanggalan po yan po ng bukol. Alam ni Rosana na anumang oras, maaring maimpeksyon ang sugat ng anak kapag hindi ito nalinis ng tama. Gustuhin man niyang dalhin si Angel sa Rural Health Unit sa kanilang lugar, pero aabutin daw ng 200 pesos ang pamasahe. Kaya sa ngayon, siya na lang ang maingat na naglilinis ng sugat ng anak. Para hindi po siya ma-infect. Ganyan lang po siya. Spray-spray lang po siya. Hindi talaga ako pwedeng mapagod para sa kanila. Kailangan maging matatag ka lang po lang talaga sa kanila po. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang ni Rosana sa tuwing makikita ang hindi patapos na Super Health Center. 15 minuto lang kasi ang layo nito mula sa kanilang bahay. Sana po magkaroon po ng health center po dito sa Naik para hindi na po kami lumayo. Para hindi rin po kami mahirapan na pabalik-balik po doon sa Quezon City po. Sa pahintulot ng lokal na pamahalaan ng Naik, pinapasok kami para silipin ang ginagawang Super Health Center. Para sa primary health care na pangangailangan ng isang residente, ay kaya na sanang tugunan ng Super Health Center na ito dahil batay dito sa kanilang plano, unang-una, dito dapat yung pharmacy. Dito ibibigay ang mga kakailanganin mong gamot. Kung kailangan mo halimbawa ng blood test o kaya urinalysis, nandito sa kantong to, yung magiging laboratory nitong Super Health Center. Pagka kukonsulta ka sa doktor, dahil may mga pangangailangan ka na kailangang tanungin o kaya may sakit ka, may nararamdaman ka, ito yung consultation room. Batay dito sa kanilang floor plan ay meron na ring labor room. Ito yung labor room. At sa katabing kwarto ay birthing room para sa ating mga nanay.
Pero dahil nga super health center, kung kailangan mo halimbawa ng ECG o kaya ng ultrasound, mayroon din silang kwarto para dyan. Dito yon. Dito dapat yung kanilang ultrasound at saka ECG na mga equipment. Ngayon, ayon dun sa nakuha nating accomplishment report mula sa DPWH Region 4A, ang status ng Super Health Center na ito ay 82% completed, pero tuloy-tuloy pa rin ang construction. Taong 2021 nang sinimula ng Department of Health o DOH ang pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Department of Public Works and Highways o DPWH ang implementing agency naman ng mga proyekto. Pinadalhan namin ng sulat ang kontraktor ng proyekto para tanungin kung bakit hindi natupad ang target completion date ng proyekto. Kinunan din namin ng panig ang DPWH. Pero hanggang ngayon, wala silang sagot sa amin. Inilapit din namin si Angel sa lokal na pamahalaan ng NAI Cavite para matulungan siya sa anumang kakailanganin niya sa kanyang pagpapagamot. Nagdasal lang po ako. Nagumaling na po ako. Kung sa NAI Cavite, hindi tapos ang Super Health Center, sa Ubando, Bulacan, mahigit 1 taon na raw natapos ang Super Health Center. Pero hanggang ngayon, nakatenga pa rin ito at hindi na pakikinabangan. Ito sana ang inaasahan ng buntis na si Joanna. Lalo pa 3 buwan na lang, manganganak na siya sa kanyang pangalawang anak. Malaking bagay raw sana ang pasilidad na ito dahil meron na itong labor at birthing room. Malapit na po. Hindi na po kami mahirapan. Nababiyahe ng malayo. Makakalibre na rin kami pagka hindi na po kami balik-balik na pupunta sa malayo. Sa ngayon, sa health center sa kanilang lugar nagpapacheck up si Joanna. Pero hindi pa raw niya alam kung saan siya manganganak. Nag-ipon-ipon na po ng kung sakaling sa malayo po. Sinubukan naming kunan ng panayam ang lokal na pamahalaan ng Ubando. Tumanggi silang humarap sa kamera. Sa written statement na ipinadala ng Ubando, Bulacan, sinabi nilang nasa final stage na raw ng preparation ang Super Health Center sa kanilang bayan at target na mag-operate ngayong darating na November. Nito lang nakaraang buwan, nagsagawa ng inspeksyon ng DOH sa iba pang Super Health Center. Isa sa kanilang binisita ang Super Health Center sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Pero ito ang kanilang nadatnan. Balot na ng mga ligaw na halaman at damo ang loteng dapat sana'y tatayuan ng pasilidad. Makikita rin ang mga bakal na kinakalawang na. Noong 2024 pa raw nang sinimula ng proyekto, 21 million pesos ang inilaang pondo para dito. Pero hanggang ngayon, pundasyon pa lang daw ang nagagawa. Di ba yung manananggal hati, yung itaas wala, yung ibaba na iiwan? So ewan ko, lumilipad siguro yung manananggal dito. Ito yung paanan. DPWH rin ang implementing agency ng proyekto. Sila rin dapat ang gagawa ng Phase 2 o ang 4-story building na Super Health Center. Pero hindi raw masimulan ng proyekto dahil sa mga kulang na dokumento. Hindi naman maumpisahan ng DP, nagrereklamo yung DP sa akin kasi ayaw ibigay nung previous Phase 1 contractor yung as-built plans. Paliwanag ng Marikina City LGU, noon pa raw nila gustong tapusin ang pasilidad pero hindi raw binigay ng DOH ang hinihingi nilang pondo na nagkakahalaga ng mahigit 180 million pesos. Kaya para hindi masayang ang nasimulang proyekto, nagdesisyon ng Marikina City na sila na lang ang magpapatuloy sa pagpapagawa ng Super Health Center gamit ang kanilang pondo. Pinadalhan din namin ng sulat ang kontraktor ng proyekto, pero hindi sila sumagot sa amin. Dito lang nakaraang linggo, binalikan ng reporter's notebook ang ipinapatayong pasilidad. Yung dating foundation lang na inabot ng Department of Health dito, ngayon makikita mo may mga poste na, tapos ito meron ng pader. Inuumpisahan na natin. So ito, most probably early next year matatapos yung ground floor. Yun yung aming plano para magamit, tas susunod na yung second floor hanggang matapos yung third floor. At kapag natapos na ang proyekto, malaking bilang ng mga residente ang makikinabang dito.
Sa barangay lang na to, humigit kumulang nasa 100,000. Kasi yung Marikina Autism Center, buong Marikina ang pwede niyang pag-servisyohan. Sa plano ng DOH, may 3 modelo ang super health centers depende sa dami ng populasyon kung saan itatayo ang pasilidad. Ang small model na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos ang konstruksyon. Medium model na nagkakahalaga naman ng 12 million pesos. At ang large model na aabot sa 15 to 20 million pesos. At kapag natapos at na-turn over na ng DOH ang mga super health center, ang lokal na pamahalaan na ang sasagot sa mga medical equipment, mga gamot at mga health worker. Sa datos ng DOH, 876 na super health centers ang pinondohan noong 2021 sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program. Pero sa bilang na yan, 196 lang ang operational, 17 ang partially operational, at 365 pa ang under construction. Malaking bagay sana ang mga ganitong healthcare facilities, lalo pat sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Kalahati ng buong populasyon sa bansa hindi nakakakuha ng agarang access sa mga primary healthcare facilities. Isang failure yan ng leadership at saka governance. Dahil may mga hospital ka palang pinatayo, tapos hindi mo alam kung tapos. So nagbibigay ng pera yung Kongreso, pero hindi mo minomonitor kung paano ang execution yan. Mahalaga rin daw na magkaroon ng proper monitoring ang DOH sa mga ipinatutupad nitong proyekto. Pinatayo mo yung building, pero wala ka namang doktor, nurses, medtech, at saka iba pang healthcare workers, hindi tatakbo yung hospital. At ang huli, funding. Very critical kasi yung funding, yung pera para doon. Sa datos naman ng Department of Budget and Management o DBM, may inilaan na 336 million pesos para sa pagpapatayo ng mga bagong primary care facilities kabilang na mga super health centers para sa taong 2026. Ang tanong, paano makasisigurong maipatutupad ng tama ang mga proyekto? Bawat segundo mahalaga para sa mga kagaya ni Angel at Joanna na nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Kaya sa mga pagkakataong nakatenga at hindi na pakikinabangan ang mga pasilidad gaya ng mga super healthcare centers, buhay ang nagiging kapalit nito. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.